Isang magandang at mapagpalang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating ama ng lungsod, Mayor Francisco Isko Moreno Lumagoso, at ang ating Vice Alcalde na si Angela Lee Chi Atienza. Kami po sa tanggapan ng City Sheriff of Manila ang naatasan upang mamuno sa lingguhang pagtataas ng watawat ng ating bansa. Sa ating pong programa ay magsisimula po tayo sa pagsimula ng pambansang awit na pangunahan ng iyong lingkod. Panalangin, Ms. Margot Tulaso. Panunumpa sa katapatan ng watawat ng Pilipinas, Mr. Ferdinand Robas. Awit ng Maynila, Sabayang Awit. Panunumpa ng Lingkod Bayan, Retired Lieutenant Colonel Rolando Armendez. Panata sa Bagong Pilipinas, Mr. Danilo Pascua. Himno ng Bagong Pilipinas, Sabayang Pag-awit. Maikling mensahe mula kay Atty. Shaira Hervin. Bayang maging relasang silanganan, anak ng puso, sa likod ko'y buhay. Lupang hinilang, tuyat ka ng magiting, sa malulubi, di ka masisingin, sa dagat at tungkol sa sinuyas. Sa langit ng pagkat, ay tinagaw ko na ahon sa paglayang inamahal. Ang isang lang watawat, dito ay nanagiging. Lumububo tayo at ramhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa magandang araw na pinagkaloob ninyo sa amin. Hinihiling po namin ang inyong gabay at biyaya habang nagsisimula kami sa araw na ito. At nabayan po kami sa aming mga gawain na ito'y magampanan namin ng lubos para sa ikararangal ng iyong dakilang pangalan at para maisakatuparan ang mga adhikain tungo sa lalong maayos, masagana at maunlad ng Kristo. Iadya mo kami sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan upang hindi kami mahulog sa kahit anong kasalanan at nawa ang lahat ng aming iisipin, sasabihin at gagawin ay iyong magabayan. Panginoong Diyos, ikaw ang bukal ng tunay na kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan at digmaan sa mundo, hinihiling namin ang iyong kapayapaan. Kami po ay lumalapit sa iyo ngayon upang hilingin ang kapayapaan sa aming daigdig. Ibuin mo ang puso ng mga pinuno at mamamayan upang ang mga isyu ay masolusyonan sa maayos at mapayapang paraan. Palitan ang galit ng awa at ang puot ng patunawa. Tulungan niyo rin po sana at ingatan ang mga taong naiipit at nahihirapan dahil sa mga digmaan. Panginoon, maawa ka po sa amin at igawad mo po sana ang kapayapaang ikaw lamang ang makapagbibigay. Kami ay magsusumamo sa iyo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na ang bawat panalangin at gawain ay magsimula lagi sa iyo hanggang matapos ang araw na ito na may ganap at kaligayahan. Salamat po, Panginoon, sa pag-unawa at sa patuloy na pagmamahal na iyo sa amin. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Manunumpa sa katapatan ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan na lumumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasalisag na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayanang mga Diyos, makakalingkasan, makatao at makabansa.
natin ang ating kanang kamay para sa panunumpaan ng kawani ng gobyerno. Ako'y kawani ng gobyerno. Tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako'y papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa takdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panunungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ang aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako'y isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko at sa panahong ito. Ako at ang ating mga kapwa-kawani ay kailangan tungo sa isang maunlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taus-pusong nanunumpa. Taas pong muli ang ating kanang kamay para sa parada sa bagong Pilipinas. Bilang Pilipino, buong pagmamalaki kong sasabuhay ang bagong Pilipinas. Buhay ang ating dugo, ang lahing dakila, magiting at may dangal. Palaging dadalhin sa puso, isip at diwa ang ating pagmamahal sa kultura at bayang sinilangan. Kaisa ng bawat mamamayan, iaalay ko ang aking talino, kasanayan sa pagpapaunlad ng aking bayan. Taglay ang galing na naayon sa pandaigdigang pamantayan. Magiging instrumento ako sa pagsulong ng kagalingan, katarungan at kapayapaan. Makikiisa at makikilahok ako sa adhikain ng pamahalaan dahil ang kaunlaran ay hindi lamang responsibilidad ng iilan. Isusulong at pangangalagaan ko ang karangalan, kalayaan at interes ng aking bayang minamahal. Bilang Pilipino na may pagmamahal, pakialam at malasakit, hindi makasarili kundi para sa mas nakararami. Tatahakin ko ang landas tungo sa isang bagong Pilipinas. Dahil sa ito ay kinakailangan tayo na tulong-tulong, makaunlarin ang mahal nating bayan. Ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na iulit. Bawat
Acting Sheriff of Manila, Attorney Shaira A. Crubin, para sa kanyang mensahe. Sa ating kagalang-galang na mga pinuno ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, Vice Mayor Angela Lane G. Mendoza, Atienza, sorry po. Chief of Staff Cesar P. Chavez, Secretary to the Mayor Manuel M. Sorcar, City Administrator Attorney Eduardo Wardy P. Quintos IV, mga kakonsehal ng Maynila, lahat ng department heads at kawani ng lungsod, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang Office of the City Sheriff ay katuwang ng mga hukuman sa pagpapatupad ng hustisya. Tungkulin namin magsilbi ng mga proseso ng korte mula sa Regional Trial Court at Metropolitan Trial Court, tulad ng Notice of Hearing, Orders, Subpoenas, Decisions, Commitment Orders at Release Orders na aming inihahatid ng tapat at walang pagkaantala. Sa pagtaas ng kaso, lumawak din ang aming responsibilidad sa paglilingkod sa mga nasasakdal, nagre-reklamo, naakusuhan, saksi at sa iba-iba pang ahensya ng pamahalaan. Mabigat ang papaghamon ng aming tungkulin sapagkat ang aming mga sheriff at server ay patuloy na naglilingkod sa iba't ibang sulok ng Kamaynilaan. Sa kabila ng mga hamon, nananatili kaming matatag at tapat sa pamumuno ng ating kagalang-galang na alkalde. Patuloy namin sinakatuparan ang aming misyon na maglingkod sa pamahalaan, sa lungsod ng Maynila at sa mamamayan, ng buong puso para sa hustisya at kapakanan ng ating lungsod. Bilang pagtatapos, naway patuloy tayong patnubayan ng Diyos upang magampanan natin ang ating tungkulin ng may lakas, karunungan at katapatan. Magandang umaga po at mabuhay tayo lahat. Buong karangalan pong pinapakilala ang ating kagalang-galang na alkalde ng lungsod ng Maynila, Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, upang ihatid ang kanyang lingguhan mensahe. Palakpakan natin ang sheriff. Attorney Crubin, at bilib ako sa lahat ng boses ng mga sheriff natin. May pang broadcaster, tapos meron din pang voice over, may singer, may songer. Puro modulated yung boses ng ating mga sheriff. Palakpakan natin sila ngayon. I'm happy to see you and thank you for your service to the people of Manila, especially to our judicial system in the city government. So maraming salamat. Hi! Good morning! Bateryado kayo. Mahaba-haba ang pahinga natin. Hindi pa tayo nakaka-recover sa pahinga, mukhang magpapahinga na naman tayo sa Huwebes. Sa Huwebes yata is April 9. April 9 is, kung di ako nagkakamali, araw ng Kagitingan. Araw ng Kagitingan ay ating sineselebrate to share and emulate to the next generation. At yung Kagitingan, lalong-lalo na, hindi lang bilang isang Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga kawani ng pamahalaan. Kailangan laging umiral ang Kagitingan sa atin sa paglilingkod sa bayan. Kaya yan yung may mga takdang araw para yan ipaalala sa atin na yung mga Pilipino ay magigiting. Katulad ng mga salinlain natin. Itong nasa kode lang natin. Yung isa, true-blooded Manileño, Batang Tondo, Andres Bonifacio, Atapang Atao. Hindi ba? Yang mga rebulto at maaaring semento o bakal na estatwa ay nagpapaalala sa atin kapag tayo ay naging magiting, mapagmahal sa bayan. The next generation will immortalize us. This is a reminder. Yung mga estatwa na yan, kapag ikay naglingkod ng maayos sa taong bayan, yan ang isusukli sa iyo ng Estado. Habang buhay kang alalahanin
or aalalanin. O, mali. O, hindi naman ako kapampangan eh. Wala yung age. Dahil isimbolo na ipinakikita to those passers-by that if you do good to your fellow men, you will be immortalized. And thanks to Andres Bonifacio and those others, our heroes, ito'y tayo ngayon, malaya. Malayang malaya. Hirap, pero malaya. Dahil sa kanilang mga sakripisyo. Kaya, ang paglilingkod sa bayan ay laging may kahalong sakripisyo. Hindi lamang to puro biyaya, or bonus, or maybe kung ano man. Thank you kung meron. But the good thing about being in the service, sabi ng kasabihan sa English, many are called, but few are chosen. You are the chosen one to be of service to the people. Saka masarap talaga ang trabaho to. Lagi ko to sinasabi. Saan ka pa naman nakakita ng trabaho? Tumutulong ka na sa kapwa, naglilingkod ka na sa kapwa, pagdating ng aking siya 30, may sweldo ka. Hindi ba masarap ang pakiramdam na iaayos mo ang sarili mo, pero nagiging bahagi ka rin ng pagsasaayos ng ating pamayanan, ng mamamayan, ng syudad, at ng ating bansa. And I would like to share to you of what the city government of Manila did last week. It's now part of a conversation all over the country today. That includes the national government. When the city government came up with an idea of hiring our jeeps in the city to provide free fare or libreng pamasahe. And last week, when we implemented it, about 365,000 riding public benefited in 2 days. That only cost us less than 8 million pesos. And if you divide 360 plus, at 8 million, lalabas tayo ay mga 25 pesos lamang ang naging cost of acquisition of service to each and every riding public who benefited from the project. So just imagine, kung nakadalawang biyahe ka, Tasikwen, magkano na ngayon ng Tapsilog, magkano ng tanghali, o ano pa man bagay, na at least dito man lang makaramdam ng tagaangan ang ating mga mananakay. O marahil yung iba sa inyo, nagbenepisyo na dito. But today, we will continue and we will fulfill our promise to make it 5 days, at least 1 week. 1 week, man lang. Kasi etneb lang yung natabi ko. 4 na milyon isang araw, although hindi pa tayo umaabot sa 4 na milyon na gastos, sa kabila naman na siyang pinakikinabangan ng higit na kararami. Hindi lang ng driver, hindi lang ng operator, hindi lang ng gasolinahan, but tiyak, daang-daang libong mamamayan ng lungsod ng Maynila at mga taong dumadako sa lungsod ng Maynila, panig-panaw or in and out of the city. So it's worth every penny. Today, as of 6 o'clock, when we started at 5 a.m., we have already delivered 3,377 individual benefited from a 218 participant drivers in the city. As this day progress, I think we may break the record again of delivering such services. Lahat na kinabang. Sa 3-5 lang, lahat umikot. Masaya ang tao, lalo na't mga negosyante na kararating sa takdang oras ang kanilang mga empleyado. Sa empleyado o mamamayan, estudyante, walang tosgas. Sagot ng gobyerno ng Maynila. And these things, this idea, is now being talked about. And I think we will be hearing soon from the national government, or maybe it's time for the what you call whole nation approach, wherein maybe, hopefully,
cross finger, the private sector may or can participate in this endeavor. Tulong-tulong tayo. Kararaos din tayo, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. Ako naniniwala lagi. Laging may awa ang Diyos. Mas matindi ang dinanas natin ng pandemya. Mas malupit yun. Wala ka ng pera, delikado pa ang katatayuan mo. Sobrang tulog. Hindi na ako sanay. Nung pandemya, kinakabahan ka. Dahil mo pa adik, tamang hinala ka lagi sa kausap mo. Kasi umubo pa lang, COVID yan. But, if there's one good thing, us being Filipino and Manileño, we are very resilient individuals. Yes, we have suffered enough in the past, even our forefathers. Lahat na yata ng hambalos ng kalamidad, insidente, ipinalo na yata sa atin. Pero, awa ng Diyos, ngayong umaga, magkakasama tayo. Buhay, malusog. Habang buhay, may hindi ko na maalala yung sinabi ng pare. Pag-asa. Yun po, yan ang mawawala sa atin bilang Pilipino, bilang tao. We must continue to pursue better things to be delivered to our constituency. Kaya sa ating mga driver ng jeep, nasaan man kayo ngayon, pwede ba palakpakan natin mga jeepney driver natin? Nasaan man kayo ngayon, I, as your mayor, would like to thank each and every one of you on behalf of the people of Manila and to those people who comes in and out of the city for delivering free services to riding public. Another week, let's make use of this 3 days. Kasi 3 days lang atang, saan na si Joe? Walang sopa sa Webes, no? Walang pasok? Gusto mo pumasok? Walang pasok yata sa Webes, but we'll see. But for the meantime, today is the day, another week, start of the week, and start an opportunity to be of service to the people. Yun ang masarap dito. Pagkakataong makapaglingkod at maging bahagi ng solusyon ng suliranin ng ating mamamayan. So, mag-iingat kayo. Tatagan ninyo ang kanyang kalooban. Huwag niyo masyadong problemahin si Jess. Talaga naghahanap pa ako ng maijojowa niya hanggang ngayon. Pero masyado siyang mapili. Para siyang si Bambi. Nagulat nga ako kay Vice Mayor. Kala ko 4 na araw lang bakasyon. Nagpakasal na eh. Bago na pa. See, when you smile, tingnan ninyo. Tingnan niyo mga itsura yun. Tingin ka sa wakali. Tingnan mo yung sa kaliwa mo. Tingnan mo yung sa kaliwa mo. Sabi mo, ang ganda mo. Tingnan mo yung nasa kanan mo. Ang ganda mo. See? Can you imagine how resilient we are? We are facing global crisis. Economic challenges, each and every one. Lahat tayo tinatamaan. Pero kita ninyo, and I'm pretty sure, noong Huwebes Santo, Biyernes Santo, lahat ng karaoke, kinanta ninyo. Why? Because life will continue. Life will go on. Challenges in our life teaches us a very good lesson. A lesson that can we learn and utilize for the next or future problem. And that also strengthened us emotionally and psychologically. So that's why, don't worry. Be happy. And be grateful to God. So mag-iingat kayo.
Huwag kayong magkakasakit. Kailangan ko kayo. Ha? Magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila! God first. Thank you.